What's up guys, Summer here and welcome to another episode of Summer's Auto Marketing Channel. So for today's video, ang ipe-present naman natin ay ang Destinator GLS CVT 2025. So samahan nyo akong i-review yung sasakyan and let's find out the specs kung worth it ba yung presyo or hindi. So let's go! So guys, this is the Mitsubishi Destinator GLS CVT 2026. It is a 1.5 liter engine with a turbocharge. Then, ang highest horsepower niya is 105 by 5,000 RPM. Then, ang highest torque niya naman is 205 by 2,500 to 4,500 Newton meter. So guys, as you can see, yung LED headlamps niya and then yung daytime running lamps niya, together with the design of the grills, then it has camera at the front and then 4-eye sensor. So wala siyang pinag-iba sa top of the line, no? Then it has a fog lamps also, guys. So guys, dito naman sa side, ganun din. So it has the same two-tone inch, which is 255 by 50 rim 18, katulad na sa top of the line. Then naka-disc brake na rin siya. Then 5 studs. And then yung kanyang suspension is MacPherson strap. Same here. So ito rin, may 360 camera. Just like the top of the line, and then the LED signal light, turn signal light, tapos may keyless entry ka na rin, just like the top of the line. And then it has a 45 liter engine capacity also. Then dito naman sa gulong, it is a disc brake din guys, tapos torsion beam yung ginamit na suspension. So let's take a look inside. So guys, dito na natin madidistinguish yung difference, no, sa interior and then sa iba pang specs ng sasakyan. So let's start here sa side door. So yung top of the line kasi is two-tone with maroon and black finish. Then dito is black leather lang. Then wala siyang Yamaha speaker. So OEM lang to guys. Then dito naman sa mga sa side doors, it has a power fold. Ito yung power fold, tapos ito yung power adjust, no. Then it has coin purse also and bottle holder, guys. Then dito naman sa seat, fabric seat siya. Pero maganda yung design niya. Hindi siya yung basta fabric seat, guys. Ang ganda ng design niya. Then, hindi rin siya naka power seat, guys. So, ito. Ito yung ginagamit niya. Then, when it comes naman dito, so black leather siya, hindi siya maroon. Then, same din naman sa steering wheel, no? So, same siya sa steering wheel. Meron siyang, hindi nga lang siya adaptive cruise control, pero may cruise control siya, guys. So, eto. Then, meron din siyang voice command. At the same time, dito naman sa kaliwa is, meron siyang sound control and music control. Then, it has an 8-inch TFT LCD, no? LCD display na siya sa kanyang meter cluster, guys. Then same with the top of the line is naka 12.3 inch where you can able to play Apple CarPlay and Android Auto, guys. Tapos same design when it comes to aircon, then dito rin ganun din sa top of the line. Then, katulad ng top of the line, meron din siyang
wireless charging guys. Dito. So, it has USB-C and Type A plus 12 volt. Ito yung 12 volt guys. Where you can able to convert it to pwedeng saksakan or pwedeng USB Type C and A. May nabibili niyan sa Shopee guys. Then, dito naman, naka-push start pa rin siya. Then, we have drive modes. Drive modes, guys. And then, ito yung shift knob niya, no? Leather. Ganda. Tapos, naka-electronic parking brake with auto hold na siya, guys. Then, dito naman, it is a soft pad leather. Tapos, same here. Soft pad leather. Tapos dito plastic na. So it has 4 speaker and 2 tweeter guys. Then dito naman, so may LED lamps ka rito. Tsaka dito. Then may sunglass holder. So ayan guys. Tapos kung nagtatanong kayo kung ano to, dito malalaman kung nakasuot ba ng seatbelt lahat ng nakaupo. Then dito naman, meron kang vanity mirror with lamps or lights at the side. Tapos dito naman, same. So guys, meron naman tong 4 airbags, isa sa driver, one sa driver, isa sa passenger, then isa sa side. Isa sa side dito, tsaka dito sa kabila. So it has 4 airbags, guys. So guys, ito pala yung LCD display ng Destinator. So, ito pala yung mga makikita niya sa kanyang LCD display, no? So, ayun, Android Auto and Apple CarPlay. So, yung Android Auto and Apple CarPlay, it is a wireless. Wireless na siya. Hindi katulad sa ibang brand na kailangan mo pang gamitan ng cord in order to engage the Apple CarPlay and Android Auto. So, may multimeter din siya. Yan yung makikita sa multimeter. Tapos, wallpaper settings, audio source, USB. Ito naman yung camera niya, guys. So, as you can see, malinaw yung 360 camera niya, guys. This is a good selling point, ha, na malinaw yung kanyang camera. So, balik natin. Then, yung air condition. Yung kanyang, ano naman, drive mode, it has normal, may wet, may gravel, tarmac, and mud. So, yun. So, tapos, another is may maintenance din. So, ayan. Diyan mo makikita yung details ng engine oil, oil filter, tsaka yung tire. So, good thing yan ha. Maganda yan para malaman mo guys kung ano yung problema dun sa sasakyan mo. Next. Vehicle settings. So, ayan, keyless operation. Meron din sa wiper, interior and exterior lights. So, pwede mo na lahat itong ma-customize. Turn signal, power door locks, tapos sa other, ayun, naka-auto fold and unfold door mirrors, tsaka auto-cut ACC. So, ayun, halos sobrang ganda na ng features ng Destinator. And it is a 7-seater also, guys. So, mas maganda, mas malaki yung sasakyan.
So, dito naman tayo. Tapos, may radio din siya. Tapos, ito yung yo. Tapos, ayan. Ayan yung ibang makikita nyo, guys. Kung sa phone, kailangan may naka-Bluetooth. Tapos, ayan, air conditioning. So, ayan, pwede ka nang wireless and pwede ring wired, guys. Tapos, ito yung ibang settings. So, good thing may armrest ka dito, no? Tapos, sa top of the line kasi, pwede kang magpalamig ng drinks dito. Yan. So, yan yung loob. Oh, well, good thing. Pwede rin pala dito magpalamig kasi meron din siyang meron din siyang temperature sa loob. Tapos, you have 2 cup holders, guys. Nice. So, guys, nandito naman tayo sa second row ng sasakyan, no? So, ang makikita dito is, fabric seat pa rin siya. Tapos, alam ko to, meron tong 2 cup holders. Nung ka nabababa to eh. Meron tong 2 cup holders. Tapos, may sarili din siyang option for aircon. Kung gusto mong malamig dito sa second row, pwede. Tapos may type A and type C din siya. Then, eto nga yung table na pinagmamalaki, which is sa mga premium brands lang siya makikita like BMW and Mercedes-Benz. Tsaka sa mga iba pa, basta iba pa na mga high-end. So, dalawa yan. Then, meron din siyang lagayan sa cup dito. So, bago pa kasi yung sasakyan, kaya hindi ko ma-adjust. Pero yan yun. Tapos, may document holder din siya. Dito, pwede kang maglagay ng document. Tapos, may coin holder din. Tapos, same with the leather type. And then, dito naman, may sarili kang air vent on your side, guys. Tapos, eto naman yung iyong sariling LED cabin light, guys. Tapos, dun din ay may sarili kang air vent. So, kung gusto mong itutok sa'yo, okay na okay lang, guys. So, guys, kung gusto mo namang makapasok sa third floor, igaganto mo lang siya. Tapos, naka-auto tumble na siya. Ayan. So, ganyan. Tapos, ayan. Bali, dito sa third row, may upuan siya, no? This is a good for 7-seater. Then, meron ka ditong cup holders with cellphone holder. Tapos, pwede din ditong maglagay ng kung ano-ano, kung isasabit mo. Tapos, dito naman, meron ka rin sariling type A and type C. Sa tatlong row, meron sila. Which is, SRP niya is 1,599,000 lang, guys. So, same doon, may cup holders and cellphone holder. Then, may sarili ka rin cabin light. At the same time, meron ka rin sariling cabin light at saka aircon. Para di ka mainitan. Ang ganda naman nito, guys. So, guys, punta naman tayo dito sa last part, no? So, ang ganda rin ng likod ng Destinator. And so bulky. Then, as you can see, LED na rin yung taillights niya, no? Ganda, no? Tapos, T-shape. Then, additional 15,000 nga pala sa pearl white color, quartz pearl white. And then, it has 360 camera or rear camera with the 4-eye sensor, guys. So, sa top of the line, naka-kick motion siya or may power tailgate siya.
Dito wala sa GLS. Tapos ganito kalaki yung kanyang loob sa likod. So ayan. So pag inano pa natin, so actually flat yan, no, guys. Then malaki rin yung ano niya dito. So may cargo tray na, guys. Hindi niyo na kailangan bumili ng cargo tray. So pag mamimili kayo, pwede niyo paglagyan niya ng mga karne, gulay, sapatos, yun. Tapos may lamps pa siya dito sa likod, dalawa. So guys, punta naman tayo sa mga safety features, no. When it comes to safety features, ang difference naman ng GT sa GLS ay wala siyang forward collision mitigation. So in short, kapag may na-detect ang sasakyan na tatawid or may mababangga siya, is kusa siya mag-stop. So yung leading car departure naman is nasa-sense kasi ng sasakyan na kapag aalis na yung nasa unahan niya. Sa GT, may ganon. So kapag aalis na, kusa na rin aalis yung destinator. Sa GLS, wala. Wala din siyang automatic high beam sa headlamps. So yung GT meron. Then, when it comes naman sa blind spot, rear cross traffic alert, hill start assist, meron din sila. So parehas sila ni GT and ni GLS. So, that's it, guys, and I hope na marami kayong natutunan sa pagpe-present ko. For more inquiries, please call or text dun sa number ko sa baba. And then, nandun din yung Facebook page ko, which is Summer Diamante / Mitsubishi Calamba Grand Canyon. So, see you on my next vlog, and bye-bye!